Wala ka. Like, kung ano sinusokis nito mga product. Tapos anong advantage na lang kung Magandang umaga Pilipinas, marahay na aga Bicolancia. At narito na ang news update sa araw na ito. Ngayon ay nakikiisa ang DAATI Bicol sa pinakaunang Bicol Tourism Expo dito sa Capitol Convention Center, Pili Camarines Sur. So, with the team exploring new frontiers and extraordinary experiences. Sa pangunguna ng Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry, katuwang ang Department of Agriculture, Department of Tourism, Department of Science and Technology at Department of Agriculture at pribadong sektor, nilalayo nitong mapasigla ang sektor ng turismo na masyadong naapektuhan ng pandemya. Isa sa mga ninanais na mapasama sa turismo ay ang mga Learning Sites for Agriculture o LSA na katuwang ng DAATI Bicol sa pagpapalaganap ng karunungan at kahusayan sa agrikultura. Kahapon sa mensahe ng aming butihing Center Director na ni Ma'am Elsa Parot, quote and unquote, sino mag-aakala ng ating mga bukirin na ating tinatakbuhan at tinatamnan ng lupa ay magiging tourist spot. Dinagdag pa niya ng DAATI ay kasama sa pagsusulong ng Farm Tourism Law na layong maiangat ang antas ng mga bukirin sa bansa. Kahapon din ay tinalakay ng aming Partnerships and Accreditation Services Section Chief na si Dr. Joey A. Villarmino ang programa at serbisyo na hatid ng DAATI. Kanya ring tinalakay kung paano maging isang learning site for agriculture ang isang farm. 13 LSA ngayon ang sumali dito sa Expo na kinabibilangan ng Michaelis Integrated Farm, Sonrisa Farm, Nesting Place, Pasto de Ariola Agritourism and Family Farm, Albay Farmers Bounty Village, Carmel Agri-Learning Farm, Badlis Farm, Christina's Strawberry Farm, Grajos Farm Enterprises, Manuel's Garden Integrated Farm, Vianney Farm, Nelisa Farm and Training Center, at ang Tankins Farm. So ngayon po ay kasama namin ngayon ang learning site for agriculture na focal person ng ATI Bicol na si Sir Alexander Vargas. So magandang umaga Sir Alex. Magandang umaga din Sir Chan at magandang umaga po sa lahat ng nanonood po ng ating Facebook Live. Sir, ano po yung objective kung bakit kasali dito ang learning site for agriculture ng ATI Bicol? Ayan, so nandito po yung ating mga learning site for agriculture to represent, to represent the farm tourism industry. Sila po, yung mga participating learning sites po natin ay mga potential farm tourism sites at accredited farm tourism sites ng Bicol Region. Nandito po sila para i-exhibit yung mga products and services, yung mga best selling points ng farm, at yung mga farm-based activities na pwede pong ma-experience ng ating mga visitors. So, mamaya po siguro Sir Chan ay pupuntahan po natin sila. Maglilibot tayo para mas may explain po nila kung ano po ba yung mga nandoon sa farm nila at ano po ba yung mga exciting na mga products and services na ino-offer ng kanilang mga farm. Sige, puntahan po natin ang mga booth ng ating mga LSA dito sa first Bicol Tourism Expo. So unahin po natin ngayon ang Grajos Farm Enterprises. Yan, so live po tayo ma'am sa ATI Bicol. So, good morning po ma'am. Ano pong pangalan ma'am? Lisel Grau po. Yan, ma'am Lisel. So ma'am, ano po yung mga showcase, in-exhibit nyo po dito ngayon sa Grajos Farm, dito sa Expo neto? Yes po. Ang sino-showcase namin is our product from the farm, like our stingless bee and our byproducts like honey, and pollen, and then also meron din kami mga byproducts like propolis, and then lip balms, and then mga wraps, and then we have also our passion fruit, like we have our cordial wines, and then vinegar. We have also our tableya,
pineapple pickle, and then taro chips and banana chips. These are seasonal products from our farm that we develop into our byproducts so that we can give them samples from our farm. Yan, Ma'am Lizelle. Kahapon nga ay na free taste namin yung passion fruit juice. Napakasarap po talaga. So, yung mga gusto dyan ng mga ganitong mga produkto, pwede po kayong pumunta dito sa Expo at tikman ang kanilang mga produkto dito. So, maraming, at meron pa ka pang itatagal? You can visit also our farm in Tigbao, Kasiguran, Sorsogon, located at Kasiguran. And then we conduct also seminars and trainings for stingless beekeeping. May Facebook page po ba kayo, Yes ma'am? po, Grouse Farm po. Thank you po, Ma'am Lizelle. Welcome. Thank you po. So, yan po ang Grahos Farm. So, next po tayo dito sa Christina's Strawberry Farm with Ma'am, of course, Ma'am Christina. Si Ma'am Tina. So dito makikita nyo po ang kanyang produkto at of course ang kanyang awards and recognition. So ito po ngayon si Ma'am Christina. Magandang umaga po ma'am, live po tayo sa Facebook page ng ATI Bicol at YouTube Sarabay Channel. So ano po ma'am yung mga ino-offer po ng Christina's Farm? Yes. Good morning po. So ngayon po, ang ino-offer po ng farm ay gumawa kami ng fresh salad, and then meron din ng fresh vegetable salad na sila yung gagawa. Pero ito ginawa po namin ngayon para yung lettuce namin hindi na masira. So ginawa namin na ready to eat. And then meron din po kaming products na mushroom, may peanuts, may mushroom achara, and then may achara din po. So ang ginawa ko po, hindi lang products ko yung dinala ko dito, kundi yung mga products din ng mga kagrupo ko na farmers para matulungan ko din po sila. So yun po. Ma'am, napansin po namin ang awards and recognition na natanggap na ng iyong farm. Pwede niyo po siya, ma'am, i-explain po sa amin kung ano po yung mga natanggap niyo ng award. Una-una po, nagpapasalamat po ako sa Department of Agriculture kasi last 2021 ay isa po ako sa napasama doon sa Young Farmers Challenge na nabigyan ng 50,000 grant at napakalaking tulong po sa farm. And then, dumating naman po yung opportunity na search for outstanding rural women. So, nanalo po tayo na regional, and then naging, ayun, lumaban po tayo sa national level. At good news po kasi naiuwi natin yung national award na para sa Bicol region. Ayan. So, napakalaking tulong po sa farm. Mas napa-develop po yung farm. Marami na nadagdag na facilities. At ngayon po ay certified learning site na din po yung farm ko ngayon. Congratulations po sa mga achievements and awards na recognitions pong natanggap niyo po. So maraming salamat po from Christina Farm po. So pangatlo pong learning site for agriculture ang Badlis Farm. So good morning po ma'am. Ano pong pangalan po ma'am? Rio po. Ma'am? Miss Rio. So kasama po natin ngayon si Miss Rio para naman i-introduce po sa atin ang kanilang mga produkto sa kanilang farm. Good morning ma'am. Good morning po sa lahat. Kami po yung Badlis Farm, from Calabanga po kami. So yung mga mainly yung products namin, talagang sa farm lang makukuha. So meron kasi kami, integrated farm kasi kami. So meron kaming mga livestock. So naubos na po yung aming native pig lechon kahapon. So meron din kaming beekeeping. So meron kaming mga pure honey, stingless bee honey. And then gumagawa din kami ng mga chili garlic sauce and oil. And then yung aming income generating talaga ay yung so meron kaming mga vermicast, kaming garden soil, yung aming potting mix. So kung gusto nyo yung ready na ilalagay na lang sa mga pots or sa seedling tray, so meron din kami. So meron din kami mga liquid fertilizer, so naturally foliar fertilizer. So meron din kami. So kung gusto niyo mga pang-spray sa mga halaman, so meron din kami, gumagawa din kami. So meron din kami mga crops and then yung mga seedlings. So yan lang po yung aming dadala sa ngayon. Thank you ma'am. So pero napansin ko po ma'am dito sa iyong likuran yung
proposed training hall and quarters area. So ano po ma'am yung ine-expect po namin sa farm nyo pag natapos po itong facility na ito? So, as of now po, ongoing yung aming construction ng multi-purpose hall. So, nakakuha kami ng financial assistance galing sa ATI. So, thank you po very much. Tapos, kami na lang po nagpatapos. So, soon siguro at the end of the year, siguro matapos namin yung hall. Kasi, para magamit na din ng mga trainees namin. At soon, baka next year, magkaroon kami ng resort. So, all in one na. So, sana makita namin kayo sa farm na makabisita din kayo sa amin. So, yan po si Ma'am Rio ng Badlis Farm. Thank you, Ma'am. So, sunod po dito sa Carmel Agri-Learning Farm from Pili Camarines Sur, kasama si Ma'am Ma'am Emma. Si Ma'am Emma. So, good morning po, Ma'am. So, live po tayo ngayon sa ATI Bicol FB page and YouTube channel. So, ano po, Ma'am, yung product na nandito po ngayon sa inyong booth? Ngayon po, mayroon po kaming Bignay juice concentrate. Ito po ay pinoproduce namin sa Carmel Farm. Bago po siyang products ng Carmel. Mayroon pa din po siya ng Bignay jam, kaya lang naubos po kahapon. And at the same time, ito po is concentrate. Ito naman po is Bignay juice. Ready to drink na po siya. Pag ganito po, Ma'am, pag ganito pong concentrate, Ma'am, hahaluan po siya ng tubig. Ano po, Ma'am, yung Ang proportion niya po is 1:4. isang ganito, 4 na tubig. Depende po sa taste mo. Kung matamis pa po siya, pwede naman pong dagdagan pa ng water. Depende po sa taste ng mag-iinom. Hindi po, Ma'am. So, napansin rin po namin dito, yung ano po, Ma'am, yung mga magandang maidudulot nito sa ating kalusugan, ang Bignay po. Ito po ay isang natural source of antioxidants na kumbaga nakakapagtulong para mababa yung cholesterol ng isang tao. Ito po ay isang anti-aging and nakakatulong din po ito sa kung may concert ka po. Ma'am, pwede nyo rin po ba explain po sa amin itong nasa likod pong tarpaulin na kung saan, ano pa po yung mga ibang technologies na ini-introduce nyo po sa inyong farm? Yung Carmel Farm po is isa din po itong DTI-ATI School for Practical Agriculture na kung saan kami po ay nag-o-offer din ng mga trainings gaya din po nung sa RCEP, yung production of high quality and rare price and seed certification and farm mechanization. And at the same time, nagkakandak din po kami ng mga other trainings like IDOPS, yung sustainable agriculture, yung aquaculture, and marami pa pong iba. And ito na nga din po, Test the Farm Field School. At sa ngayon po, mayroon din po kaming 3 batches na yung sa RCEP training. And at the same time, mayroon po kaming kalalunch lang po last April 26, yung sa BPAR Techno demo on tilapia production. And yan, yung sa CBSUA partner for training and extension, nagbibigay din po sila ng mga extension services sa Carmel Farm. And at the same time, yung Carmel po ay nagpo-produce din po ng mga high value crops. Ito po yung demo on high value crops namin. And ito po, bagong namin, through the help of DA, yung Agri-Pinay program po. Yan, so yan po ang mga products po and mga technologies po available po sa Carmel Agri-Learning Farm. Kasama po natin si Miss Emma. At sa mga gusto rin pong magtanim din po ng Bignay, meron din po sila ditong available na Bignay seedlings dito. Punta lamang po kayo dito sa Capitol at bumili po kayo dito ng Bignay seedlings sa halagang 50 pesos. So maraming salamat po. Thank you po, Ma'am Emma. So sunod po, punta naman po natin from Camarines Sur, punta naman po tayo sa Albay Province. So sa Albay Farmers Bounty Village, kasama po ang ating technician na si Miss Tinay. So good morning po. Good morning po. Ma'am, ano po yung mga nandito mo po ngayon sa booth nyo po?
Good morning po. Ngayon pong araw is pinopromote po namin ang Albay Farmers Bounty Village, which is a one-stop shop complex for agriculture in the Philippines. First po siya in the Philippines na magkaroon ng ganitong complex. Then, one of our facilities po na naroon sa Albay Farmers Bounty Village is the cacao processing and fermentation facility, which produces po these products: cacao fermented beans, cacao nibbles, tableya, then cacao wine po, then from cacao leaves po, fossilized cacao leaves, nakaka-produce po siya ng mga different bags or any other Then, another po is the pili processing facility, which produces naman po our very own pili kernel oil, pili pulp oil, chocolate-coated pili, honey glaze, then activated pili nuts. Then, another po is the soap and essential oil facility na nagpo-produce din po ng different essential oils po. Then, the soap which is with citronella, lemongrass, then balms po, no? Then, our very own soils laboratory po na nag-help po na mag-produce kang mga mushroom sa Albay. Sila po ang nagtutulong po sa mga mushroom growers sa Albay. Then we consolidated the products po from different farmers. Then pre-promote na po siya din. So yan po mga facilities at na makikita po sa Albay Farmers Bounty Village po na matatagpuan po sa Kamalig, Albay. So with me is Ma'am Tinay. So maraming salamat po, Ma'am. Thank you. So next po tayo. So from Nesting Place, kasama po si Ma'am Jing. Ayan, Ma'am Jing, ano po yung maipagmamalaki po ng Nesting Place? Ang Nesting Place po ay isang private farm stay. You can experience the private farm stay in Nesting Place at exclusive po siya. Every bookings are exclusive. So ngayon pong napapanahon yung pandemic, swak na swak po ang Nesting Place kasi the place the place is exclusive for your group. So hindi po dito man pwede ang walk-in. So kailangan po by reservation basis po talaga. At mayroon po kaming mga packages based on the number of packs. So ano po ma'am yung makikita namin dito if ever pupunta po kami dito sa Nesting Place? You can experience our kawa bath, our signature massage. You can also experience, meron na po kaming fishing. Fishing by the cabin ba? Meron na po kaming ito na po yung mga packages namin. Kung makikita ninyo, yan po, may for 8 persons kami, 15 persons, 20 persons. Tapos, nandun na po lahat ng amenities. So sa mga interesado po na pumunta dito sa Nesting Place sa Calabanga, so pwede niyo po siyang i-visit sa Facebook nila sa Nesting Place Integrated Farm o kaya i-email po sila or i-contact lamang po sa kanilang mga contact numbers para po magpa-reserve na po kayo kasi sabi nga po ni Ma'am Jing, hindi daw po pwede ang walk-in. So, ibig sabihin marami po ang pumupunta po talaga dito sa Nesting Place. So, maraming salamat po, Ma'am. So, next po si from Pasto de Iriola Agritourism and Family Farm. So, kasama po natin live ngayon si Sir June. Sir June. Yan, Sir June, good morning po. Hi, good morning. Yan sir, live po tayo sa ATI Bicol. So ano po sir yung may expect po or may offer po ng Pasto de Iriola po sa ating mga manunood? Well, a lot po. Meron po kaming mga products. Of course, mga organic po ito. Meron kaming chili garlic roasted paste, chili paste, achara. We have eggs, organic eggs po yan from our free-range chicken. Tapos mayroon po kaming mga accommodations sa Kubo and our goats. We have ATV rides. We have our dragon fruit, of course, sunflower maize, and nagbubook din po kami sa mga events and some camping ground po meron or glamping meron kami. So we have our organic food and restaurant meron na din po kami.
Thank you so much, ATI. Thank you so much, Commerce Chamber, for this opportunity to feature us, lalo na ang ATI, mga kabalsa namin, lahat ng farms. Ano po sir yung advantage po na sumali po kayo dito sa ganitong expo po? First ever Bicol Tourism Expo. Yes po, malaking tulong po ito sa aming mga farmers, lalo na mga nasa agriculture po. Kasi nabigyan kami ng chance na makilala sa tourism actually, pati na yung sa mga products namin. So it's a very good opportunity for us to be here at this tourism expo. So in behalf po ng ATI Bicol, nagpapasalamat din po kami sir for participating para po dito sa expo nito. So good morning po ulit Sir John. Thank you po. Yan, so next po tayong farm. So marami pa pong farm dito na mga LSA ng ATI Bicol na makikita po natin dito sa expo nito. Sunod po natin puntahan ay ang Michaelis Integrated Farm. So kasama po natin live ngayon si Ma'am Cherry ng Michaelis Integrated Farm. So good morning po ma'am. Good morning, ma'am po. Ma'am, ano po yung may offer po ng Michaelis Integrated Farm? Ngunyan po, may bago po kaming tig-offer ni resort. May mga accommodation man po kami, rooms, and mga farm tour po. Makakabali po kamo, may mga product man po kami. Ano po ma'am yung mga product po natin? Ito, pastillas po. Pastillas. Gawa po sa fashion, dragon fruit. Pastillas dragon fruit po. May mga jam po, honey, tapos diamang giraray. Yan, turmeric po, gawa po kami mga tanim niya. Nopal cactus po. Kain po siya ng kain po ng cactus na edible po. Kinakakan po ang dahon niya. And then yung mga ating kaugnay po dyan na mahilig po sa dragon fruit and ice cream. So meron po sila ditang available na ice cream, dragon fruit and mulberry flavor. Yan po si mga masitas, mga vanilla, yan po si mga mulberry. Okay, meron din po dito mga pananim na mulberry. Yes po, yun po. At ang mulberry po na mulberry. Peppermint po, goto cola, oregano, lakad-bulan po. Tapos po si mga product po ng farm. Ito pa. So dito pong banda pong ito meron din pong mga products po from the farm. So makikita natin dito na may saging, latandan, papaya, puso ng saging. Itong may puso. Magkano po ito puso ng saging? 25 each. Yung nakita natin sa Facebook, sa Manila yata yung 300 plus, pero dito 25 pesos lang. So baka doon kasi sa Manila mahirap nang mahanap ang puso ng saging. So meron din po tayo ditong santol, then passion fruit, ampalaya. Yan. So marami pong product na makikita po dito, pinya. Yan, sili. So yan. So calabash. Ano po ito ma'am na calabash na ito? Mostly po, ginigib po siya aning soup. Ang lang po niya, upo, parang upo po. Ang ginagamit po siya, pwedeng instrumental pag pinatagas po, pwede mo po siyang panggulay po, pag-araw po, kaya ginugulay po siya. Gamit po laga din na matagas po. Hard po. So lastly, meron din po sila dito na dragon fruit shake. Yan. So sa gusto magpalamig po, available po dito sa Michaelis Integrated Farm na booth ang dragon fruit shake. So maraming salamat po ma'am. Thank you. So next po, kasama po natin dito sa from Sonrisa Farm si Ma'am Joy. So Ma'am Joy, good morning po. So live po tayo sa ATI Bicol. So ano po ma'am yung maipagmamalaki ng Sonrisa Farm? So kami kasi po sa Sonrisa Farm, hindi po na naturally grown po, hindi pa po masyado sabihin natin hindi pa po organic, pero inaano po namin maging organic po kami. So lahat po ng mga tanim po namin doon is chemically free. Wala po siyang halong chemical, lahat po natural po namin ginagamit yung mga fertilizer. Yung mga fertilizer po na ginagawa po namin is sariling gawa po namin, yung mga nilalagay po namin sa mga tanim po namin.
So, yes po, sir. Tapos ang pinaka pupunta naman po sa Sunrisa Farm is yung mga natural naming tanim, lalo na po yung lettuce kasi ano po siya, naturally grown nga po, wala pong chemical. So lahat po yun, dinadayo na rin po sa amin. So napansin ko rin po dito ang mga trainings offered ng Sunrisa Farm. Merong Organic Agriculture Production NC2, Agricultural Crops Production NC1, Mushroom or Oyster Production, and Inbred Rice. So yung mga interested po ma'am na mag-avail po ng mga trainings na ito, paano po sila ma'am makaka-avail? So makaka-avail po sila doon, pwede po silang pumunta sa office namin or pwede po silang mag-inquire through FB page po namin ng assessment center para po maka-avail po sila ng aming mga scholarship program po. And so, yan po ang Sunrisa Farm with Miss Joy. So thank you very much po ma'am. So next po, dito naman po tayo sa Manuel's Garden Integrated Farm. Good morning ma'am with ma'am Ma'am Razel. Ma'am Razel, ano po yung may pagmamalaki naman po ng Manuel's Garden Integrated Farm? Sa ngayon po, we're learning science for agriculture. And then, marami po kaming, isa din po sa pinagmamalaki din namin is kami po yung nabigyan ng pagkakataon na maging agri-processing enterprise, maliban lang po sa magiging LSA. And marami po kaming products. Meron kaming wild honey na sinusuportahan po namin yung mga bee hunters sa Mount Isarog from Goa or Partido area. And then, ito po yung mainly na product namin sa ngayon, ang Roselle wine. Yan po ay isang naturally fermented na Roselle product namin. Hindi po kami gumagamit dyan ng yeast or na any additional na pang-ferment. Naturally lang po siya. Sugar lang po yung ginagamit namin. And also we have tablea po. Meron kaming sweetened and unsweetened variety. And ito din po isa rin sa pinagmamalaki namin, yung herbal tea collections namin and also yung taro chips po namin. Yan, sa mga mahihilig pong mag-herbal tea, so meron po dito available sa Manuel's Garden Integrated Farm. So punta lamang po kayo sa booth nila dito sa Expo. So thank you very much po. So next, kasama naman po natin si Ma'am. Hello po, good morning Ma'am. Ma'am Marigel from Majel Golden Farm. So good morning Ma'am. Good morning po. Ma'am, ano po yung may offer naman po ng farm nyo? So si Majel Golden Integrated Farm po ay nag-o-offer ng mga services katulad po ng training on sustainable organic cacao production, training on producing organic fertilizer, and training on free-range chicken and natural native pigs. Then, ang MGIF po ay meron din po siyang cacao nursery. Ayan. And namimili din po kami ng mga wet beans para gawing fermented dried beans at gawing tablea. Ayan. And different cacao byproducts. And yun po, mayroon din po kami mga different high value crops, ayan, to cater the sustainability and self-sufficiency of the farm. Ayan, nagtatanim po kami ng mga different high value crops katulad ng ampalaya, rice, and corn. So, yun po. So ma'am, napansin ko po dito na may information po kayo ng health benefits ng dark chocolate. So sa mga mahihilig dyan ng dark chocolate, ma'am, pwede niyo pong i-explain kung ano yung mga magandang maidudulot nito sa ating katawan, ma'am. Ayan, kasi po pag kumain po kayo ng dark chocolates, it lowers blood pressure, ayan. Then lower cholesterol, that good for the heart, ayan. And good for the teeth kasi meron po siyang mga magnesium content, calcium content, at source of antioxidant kasi po ang dark chocolate is a super antioxidant food and reduce risk of heart diseases kasi po ang chocolate parang nakaka-low siya ng cholesterol and meron siyang good cholesterol content. So, marami po palang benefits ang dark chocolate. So, maraming salamat ma'am sa pag-explain sa amin ng inyong farm. So, ito po ulit ang Majel Farm, Bridging Farmers for a Better Life. So,
Thank you very much, ma'am. So next, punta po tayo dito sa Vianney Farm. Kasama si, ay ma'am, ano po pangalan? Vivian Llagas po. Si ma'am Vivian. Yan, ma'am. Live po tayo sa ATI Bicol. So, ano po ma'am yung may pagmamalaki ng Vianney Farm and Resort? Sa ngayon po, ang naipagmamalaki ko ngayon, kasi harvest ngayon ng dragon fruit, kaya nakakonsentrate po ako ngayon sa dragon fruit picking namin. Tapos kakatapos lang po ng mango, kaya dragon fruit naman ang season ngayon, tsaka yung santol, kakahinog pa lang. Meron din po kaming, ano ba yan, tawag dito, palaigang sa Bicol. Meron po din po kaming bugnay, at ginawan ko ng paraan ng bugnay para ma-preserve siya at tumagal sa shelf life. Kaya ginawa ko, trinay ko ngayon yung yung bugnay. May dried bugnay po kami ngayon na siniserve namin as tea, as tsaa, at nasa kettle lang po siya. Ito po ay makukuhanan nyo na po ito ng 2 liters, ang 100 grams, 2 liters ng tea. Tapos meron din po kami, syempre, dragon fruit namin, may mga saging po kami, may pineapple. Lahat po lang to, galing na po ito sa farm namin. Ma'am, saan po mahahanap po ng ating kaugnay ang Vianney Farm? Ang Vianney Farm po ay saka resort ay nasa Kilantaaw, Sangay, Camarines Sur. Malapit lang po yan sa Moriones. Nasa boundary po kami ng Ocampo at saka ng Tigaon. Sana po pasyalan nyo rin. Meron din po kaming resort. Kaka-open lang po namin ng resort. Sana po matry nyo rin po. So, thank you very much, ma'am. Yan po ang Vianney Farm and Resort. So, yung mga nakakamiss dyan ng mga balaigang, yon, meron available dito sa Vianney Farm. Balaigang. So, yan. Thank you very much, ma'am, ulit. Thank you po. Thank you. And so, next po, from Nelisa Farm and Training Center. So, kasama po natin si Pastora. Ayan, Pastora Rowena po. So, good morning, ma'am. Ma'am, live po tayo sa ATI Bicol. So, ano po, ma'am, yung pwedeng may offer ng Nelisa Farm? Actually po, yung atin pong product sa Nelisa Farm ay ayaw po namin na masayang if in case po marami pong supply. We pickled it. Ginagawa po namin ng atsara. At bukod doon, pagka prutas naman po, ginagawa po nating matamis pang dessert o kaya pang topping sa mga donut. So, bukod sa raw, mayroon pa po tayong mga matamis dito na like dragon fruit jam. Yes po, we have pili jam. Meron din po tayong peanuts. Pag may harvest po tayo ng mga mani, ay dire-diretso po sa market. Ginagawa na po natin. Actually, pag oversupply po ang aming okra, pinipickled po natin para hindi po siya masayang kasi ang okra po madaling tumitigas. Pag ganito lang pa ay 50. 50 lang po siya. Pwede na pong kainin yan. At bahala po yung bibili kung ihahalo niya po sa pakbet, basta preserve po siya. Yung mga papaya po natin madaling nahinog. Inaatsara po natin. So usually, yung mula din po sa farm ng mga organic products natin, pwede po siyang gawing pang negosyo na katulad po nitong mga to. So, malayo-layo pa po ang nilakbay ng Nelisa Farm. So, galing pa po sila ng Veraca Tandora. So, maraming salamat po, Pastora. So, yan. So, next po, from Camarines Norte naman, kasama natin si Sir Raylan Liboy ng Tankings Farm. So, good morning, sir. Hello. Ay, pwede ba sandali? Sir, ano po yung ino-offer or makikita sa Tankings Farm? Bali ngayon po, ang Tankings Farm po ay focus po sa native pig production. Pero ngayon po kasi may problema ngayon yung ASF natin. Hindi po tayo makapalabas ng karne. So yung major product po namin sana is yung native longganisa. So binebenta namin siya ng 60 pesos per 200 grams. Ito yung native pig? Oh, native pig. So ngayon, ang pipicture namin yung digital agriculture ngayon. Kita niyo yung mga QR code dito. Pag in-scan nyo yan, ang lalabas dyan yung mga tulad nito, yung mga guide po ng ATI ng fast-growing crop, ito po nandyan. Kumbaga, nililimit na natin yung ating mga resources o kumbaga nag-upgrade na yung ating technology. Ginagamit na natin yung QR code technology. QR code technology. Mas madaling ma-access ng ating mga farmers. Maalis na natin yung mga libro kasi
Yung mga papel, kapag gumawa tayo ng libro, marami tayong puputulin puno eh. So ngayon, More on paperless na tayo. ngayon. paperless transactions na rin tayo ngayon. Kaya yun ang kailangan nating ma-adapt din sa ating mga technology ngayon, lalong-lalo na sa mga farm. Sir, ano po itong mini 2D digital library for agriculture? Ito na to. Ito na po yan. So parang maliit na lang siya, mga library, puro QR code. Pag in-scan mo, kita mo na lahat yung mga brochure na pwede mong ma-download. Yan, so gumamit ng digital agriculture si Sir Liboy. So thank you very much, sir. Galing pa po siya ng Camarines Norte. So yan po ang mga learning site for agriculture ng nakatuwang ng ATI Bicol. So sa gusto pong pumasyal po dito sa first Bicol Tourism Expo. So hindi pa po tapos ang event na ito hanggang bukas. Hanggang bukas pwede pa rin po kayong pumunta dito. So yan po ang naging news update. Ang update po namin dito sa Capitol Convention Center dito sa Kadlan, Pili, Camarines Sur. So ako po si Christian Tosok ng ATI Bicol. Magandang umaga.